Good evening, kaibigan. Kumusta? Ako, okay naman. Ito, mag-dinner after ng isang buong araw ng pagtatrabaho nandito sa apartment. Isip ko lang mag-video ngayon kasi meron akong isang kakilala na nagtanong sa akin kung yung buhay daw ba is happy or sad. Kung ang buhay daw ba is masaya o malungkot. Una, hindi ako nakasagot agad. Oo nga no, ano ba talaga? Buhay ba is masaya o malungkot? At naisip ko lang yung buhay pwede nating ihalintulad sa isang libro o sa isang nobela, di ba? Sa isang nobela, hindi lahat ng chapters masaya, hindi rin naman lahat ng chapters malungkot. Ganon din siguro yung buhay. Hindi mo pwedeng sabihin na ang buhay ay masaya o ang buhay ay malungkot. Lagi ko nga sinasabi sa mga nagtatanong sa akin or mga nakakausap ko, feeling ko yung buhay ng tao is paikot-ikot lang, tumatakbo sa tatlong sitwasyon sa buhay. Una, yung papasok ka sa problema. Nakikita mo na magiging problema to at papunta ka doon. Yung second situation, nandun ka na sa loob ng problema na you're trying to solve. Ginagawa mo na yung solusyon. It takes effort, hindi siya madali. Tapos yung huling sitwasyon do sa cycle na yun is yung palabas ka na ng problema. Pagka sinusolusyonan mo, ginagawa mo ng solusyon yung problema, dadating yung point na matatapos din yung problema na yun. Yung iba nga, sinasabi nila, Kuya Mon, bakit parang hindi na natapos-tapos yung problema? Eh sabi ko, ano lang yan, dalawang bagay lang yan. Yung una is, baka naman hindi ka pa natututo doon sa problema na yon. Hindi mo pa natututunan yung lesson na gustong ituro sa'yo. Kaya, ulit-ulit. Pangalawa, baka naman yung problema na yun hindi naman talaga problem. Kasi pag sinabing problema, laging may solution. Pag ang isang bagay o isang sitwasyon o isang sirkumstansya ay tinatawag na problema, lagi yang may katapat na solusyon. Kapag walang solusyon yung isang bagay, tingin ko hindi siya problem to be solved, but a reality to accept. Ganun na siguro yun. Kasi wala nang solusyon eh. Pero parang imposible. Lahat ng bagay, sa tingin ko kung pag-iisipan lang natin ng malalim, lahat ng bagay may solusyon o lahat ng problema talaga may solusyon. Kung walang solusyon, maybe it's not really a problem but a reality to be accepted. So, yun lang naman sa akin. Tapos naisip ko nga na siguro sa buhay ganun din. Yung parang sa libro, parang sa nobela, isang chapter masaya, susunod na chapter malungkot. Parang roller coaster, up and down. Sabi nga pagka ang isang nobela daw is puro masaya lang, nagiging ordinaryo na lang yung feeling of joy or happiness. Kapag yung libro naman is puro kalungkutan or puro tragedy na lang, ano naman, pangit naman basahin, di ba? Yung libro na ganun. So, yung nagbibigay ng meaning, what gives each chapter its meaning is the chapter before that and after that. Kaya nagkakaroon ng kahulugan yung present na chapter natin is because of the chapter or yung mga nangyari before that and what will happen after that. For example, yung isang ordinaryong umaga na kasama ko yung anak ko, si Rafa. Kukulitan kami, nagtatawanan, masaya. Masaya yun, di ba? Pero hindi niya binubura, hindi niya pinapawalang bisa yung mga moments o yung mga gabi na nagwo-worry naman ako as a padre de pamilya, nagwo-worry sa mga babayarang bills ng aming pamilya. Hindi nila ninenegate yung isa't isa. Yung worries na yon hindi rin niya dinidiminish o hindi rin niya ninenegate yung mga mornings na masaya naman ako kasama ang aking pamilya. Both things belong to the same story, kumbaga sa nobela. Happiness and sadness are welcome contrast sa buhay or lovely contrast sa buhay. Kasi itong mga bagay na to nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Diba nakaka-boring naman kung monotonous. Kung walang katahimikan, paano natin ma-appreciate yung music and vice versa. Kung walang ulan, paano natin ma-appreciate yung maaraw. Kung walang kawalan sa ating buhay, wala yung nawawala. Hindi rin natin ma-appreciate yung mga kung anong meron tayo o nananatili. Minsan nakakalungkot din talaga na yung mawawalan ka. Hindi lang ng material na bagay, mawalan ka ng kaibigan or kakilala or
karelasyon, di ba? Mawawalan ka. Malungkot siya. Siyempre, merong grief, may struggle. Pero magandang ma-appreciate din natin na because of that loss, mas na-appreciate natin what remains in our life right now. So, tingin ko, the better question is not, is my life happy or sad? Hindi yun yung better question. Ang better question is, what chapter in my life am I in right now? Nasaang chapter ba ako ng buhay? Sa akin, personally, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, feeling ko nabuhay na ako ng 2 lifetimes. Kasi yung first half ng buhay ko is ibang-iba sa second half ng buhay ko. And I appreciate both of those experiences sa aking buhay hanggang sa kung nasaan ako sa kasalukuyan. Feeling ko kung hindi ko pinagdaanan lahat yun, hindi ganito yung mindset na meron ako ngayon. So, yun lang naman. Kung mag-iisip ka, ang buhay ba ay happy o sad? Sa akin, sa tingin ko, it's a combination of both. And we should appreciate happiness and sadness pag dumadating to sa buhay natin. Pag maganda lahat ng nangyayari sa buhay natin, tayo ay masayang masaya, huwag tayong masyadong mapagmataas. Feeling natin hindi na matatapos yung saya na yun. Maging humble pa rin, maging mapagkumbaba pa rin, at ilagay natin yung sarili natin sa tamang lugar. Ang buhay parang gulong yan. Minsan nasa taas at minsan nasa baba. Kapag tayo naman ay nasa baba, rock bottom, yes, masakit, nakakalungkot. Pero let us find hope na hindi laging ganun, matatapos din yun. Hindi tayo laging malungkot, hindi tayo laging nasa rock bottom. Just always have the desire to wake up one more morning. Kumbaga, magising ka na isa pang umaga kasi bawat umaga is merong dalang pag-asa para sa atin. Kung iisip mo parang kagabi, wala nang pag-asa, wala nang mangyayari sa buhay ko. Pagising mo kinabukasan, hindi mo alam what opportunities lies ahead in that morning. Yun, gusto ko pa sanang magkwento na mahaba pero hanggang dito na muna. Sa mga susunod na lang tungkol dun sa mga nangyari sa buhay ko. Yung mga opportunities na biglang dumating paggising ko isang umaga na parang wala na talaga, rock bottom na. Pero biglang sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya naniniwala ako sa ganun. Everything is nasa kamay ng Panginoon. Siyang storyteller ng ating buhay. Matuto lamang tayo magtiwala sa Kanya at kumapit sa Kanya. Palaging siyang kausapin, magdasal, tanggapin yung guidance na ibibigay niya sa bawat desisyon na gagawin natin sa ating buhay. So yun lang po. Salamat kaibigan at hanggang sa muli.